Hallelujah. Praise the name of the Lord. Jesus Christ, King of Kings and Lord of Lords. Salamat po, Panginoon Kristo, sa panibagong umaga. Salamat po at kami ay muling nagising upang ikaw ay aming pasalamatan, upang ikaw ay aming sambahin, upang ikaw ay aming itaas. Oh, hallelujah, Jesus, King of Kings and Lord of Lords. Salamat po. Thank you, Jesus, sa iyong kabutihan. Thank you, Jesus, sa iyong kabutihan. You are so good to us. Hallelujah. Napakabuti mo, Panginoon Jesus. You are so great. Great and mighty is our Lord and Savior, Jesus Christ, King of Kings and Lord of Lords. Salamat, Panginoong Kristo, sa panibagong umaga. Salamat, Lord Jesus. Hallelujah. Oh, God. You are so good to us. You are so, so good. You are so great. Sinasamba ka namin sa Espiritu at sa katotohanan. Ikaw lamang. Ikaw lamang, Panginoong Jesucristo, ang karapat-dapat at walang iba. Sinasamba ka namin sa Espiritu at sa katotohanan. Yes, Lord Jesus. Webes naman at kami ay nakaraos sa araw ng Miyerkules at ngayon ay huling araw ng July. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus, sa iyong kabutihan. Nakaraos po kami, Lord. Woo! Sa buwan ng July, the Lord willing, ay mairaos po namin ang buwan ng July. Hallelujah. Thank you, Jesus. Ang batayan ng ating pananampalataya kay Panginoong Jesucristo. John 3:16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believe in Him will not perish, but have everlasting life. Gano'n na lamang ang pagmamahal ng Diyos Ama na ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak na si Jesucristo. Kung sino man ang maniwala sa Kanya ay hindi mamamatay, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Happy moments, praise God. Difficult moments, seek God. Quiet moments, worship God. Painful moments, trust God. And every moment, thank God. Hallelujah. Hallelujah. Welcome dito sa ating live. Yahoo! Ngayon ang huling araw ng July! The Lord willing, tayo ay makaraos. Gabi na ng July 31 dyan sa Philippines at dito ay umaga ng July 31. The Lord willing ay mairaos natin ng maayos ang buwan ng July, ligtas sa anumang kapahamakan. Lord Jesus, let guide us. Oh, hallelujah, Holy Spirit. Yes, welcome dito sa ating live. Ngayon ay July 31, 2025. Team Jesus members, Team Jesus viewers,
viewers, members, Facebook viewers, YouTube viewers. Welcome dito sa Team Jesus School of Faith. Hallelujah. Ito si Tita Vits, ang lingkod ng ating Panginoong Jesucristo, fresh from the bed. Ayan, so naglagay na ako ng ice baby sa aking mukha at naghilam. So thank you Lord, sariwa ang aking mukha. Nag-ice baby na ako mga ka-Team Jesus. Naglagay na ako ng ice sa aking mukha. Salamat sa Diyos. Praise God sa kanyang kabutihan. At welcome dito. Kumusta kayo dyan? Dito tayo, magpuri tayo sa ating Panginoong Hesus Kristo. Magising sa umaga, kaganda, kaganda, kaganda ng mundong ginawa niya. Ngayon ko lang nakita ang ganda ng mundo. Salamat sa Diyos at ako'y binago. Yes, Lord. Thank you, Lord. Nang tanggapin ko si Jesus, aking Diyos, na bago ang lahat sa buhay ko. Bagong ligaya ang nadarama, bagong pag-asa ang nakikita. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. Lahat ay aking ibibigay pati aking buhay upang purihin siya. Lahat ay aking ibibigay pati aking buhay upang purihin siya. Nag-uumapaw ang aking saya, pagmamahal niya ang nadarama. Kay ganda ng buhay na nasa kanya, purihin ang Diyos, purihin si Jesus. Lahat ay aking ibibigay pati aking buhay upang purihin siya. Lahat ay aking ibibigay pati aking buhay upang purihin siya. Hallelujah. Praise the name of the Lord. Jesus Christ, King of Kings and Lord of Lords. Bigyan natin ng malakas na palakpak, standing ovation, na palakpak ang ating Panginoong Jesucristo sapagkat siya ay nararapat,
Siya ay nararapat sa ating mga pagpupuri. Oh, hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. Maraming salamat po at kami ay muling nagising sa araw na ito. Ngayon ay Webes, ang huling araw ng July. The Lord willing ay mairaos namin ng maayos ang buwan ng July. Maraming man po ang mga pagsubok na aming naranasan sa buwan ng July. Subalit ikaw ang aming Diyos at ang iyong gabay, ang iyong presensya ang nasa amin. Kaya kami po ay makakaraos sa buong July. Ligtas sa anumang kapahamakan, Panginoong Kristo, kami at aming mga pamilya. Oh, hallelujah, God. You are awesome. You are great. You are great, Almighty Father. Salamat po sa aming mga buhay. Salamat po sa pagligtas sa aming mga kaluluwa. Maraming salamat po for sparing us from any calamities, O Lord. Salamat po dahil nandiyan ka at gumagabay sa amin, nag-iingat sa amin 24/7. Oh, hallelujah! God is great. Oh, hallelujah. Kami po ay nagpapakumbaba sa trono ng iyong kaawaan. Humihingi ng kapatawaran. Patawarin mo kami, Panginoong Diyos, sa aming mga kasalanan, maging sa aming mga isipan, mga puso, anumang aming mga sinasabi. Patawarin mo kami, maging sa aming mga ikinikilos. Lord, forgive us, O Lord. Tulungan mo kami ng iyong banal na espiritu na maging banal sa iyong harapan, maging matuwid, at ingatan mo po, pigilin mo ang aming mga bibig kung ano man po ang mga tukso ng demonyo na gawin namin na ito'y hindi ka nais-nais sa iyong harapan. Pigilan mo kami, Panginoong Diyos. Tame our tongue, Lord, with your Holy Spirit. Oh, hallelujah. Hallelujah, Father God. Thank you. At dinideklara din namin ang kapatawaran sa mga taong nagkasala sa amin, Lord, sa mga taong nanira sa amin, nagdibak sa amin, nag-abuso sa amin, Panginoon. Lord, patawarin mo sila and justify us, your children. Have mercy on us. Have mercy on them. Justify us, O Lord, na maipakita, expose the truth, Father God, sa kanilang mga ginagawang hindi ka nais-nais sa harapan mo, sa iyong mga anak, O Lord, because we are your children. We are your sons and daughters, at ikaw ang aming Diyos na aming pinaniniwalaan, aming Diyos Ama na pinaniniwalaan. Walang imposible sa inyo. Maraming salamat po sa aming pananampalataya na aming tinatayuan sa araw-araw, na habang aming nilalakaran ang pananampalataya kay Panginoong Kristo ay nandiyan ang mga tukso, ang mga pagsubok sa buhay. Subalit kami ay naging matagumpay dahil kasama ka namin, Panginoong Sus. Hallelujah! God is good all the time. God is great all the time, and all the time God is great. Hallelujah. We welcome your Holy Spirit in our midst today. Sabi mo yung mga salita, 2 or 3 gathered in your name, you are in our midst. So dinideklara namin na the King is in the room. Oh, hallelujah. Hallelujah. Let's welcome the Holy Spirit. Come, Holy Spirit, I need you now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit. You captivated my soul. And every day, I learn to love you more. Come, Holy Spirit, I need you now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit. You captivated my soul. And every day, I learn to love you more. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power and Lord, nothing compares to this place, where I could see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart.
You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power renewed. Nothing compares to this place where I could see you face to face. I worship you in spirit and in truth. We worship you in spirit and in truth. Hallelujah, Father God. Sinasamba ka namin sa espiritu at sa katotohanan. Hayaan mo pong ikaw ang iyong boses, ang aming maririnig, banal na espiritu. Ano man po ang mensaheng nais mong iparating sa bawat isa. Maraming salamat po sa aral, sa pagtuturo na inyong ibinigay sa amin kahapon. Panginoong Diyos, maraming salamat po. At ngayon ay patuloy kaming mag-aaral, matututo sa iyong mga salita habang patuloy naming nilalakaran ang aming pananampalataya kay Panginoong Kristo. Bigyan mo kami ng maayos na internet connection upang mairaos namin ang iyong Bible study ngayon at hayaan mo po na ang live na ito ay dinideklara namin na holy, sanctified by the blood of Jesus at itago mo po ang iyong lingkod, Panginoong Kristo, sa cross sa iyong cross upang hindi ako ang makikita kundi ikaw, ang iyong kabutihan, ang iyong pag-unawa, ang iyong kagalingan. Hallelujah. We praise you and we adore you, Father God. Thank you. Thank you that you are in control of everything, Father. Thank you so much. Lahat ng ito ay aming hinihiling at pinasasalamatan sa pangalan ni Jesucristo at ng banal na Espiritu. Lahat ng papuri at parangal ay binabalik namin sa Diyos Ama. Amen. Hallelujah. Ayan, so welcome dito sa ating live. Tingnan natin at bakit na-off ang aking coverage dito. Siya, ang cut-off ng early bird siya ay gawin mo lang yung matapos yung unang kanta siya ng ano siya, ng itong pagising sa umaga siya, yan, i-cut off mo yan para mabigyan sila ng chance na makaano pa sa early bird siya. Huwag yung sa kalagitnaan. Ang cut off ng ano mo, ng iyong, ano mo naman dito? Ang cut off ng iyong early bird, kasi si Sharon, nag-check yan mga kating Jesus, ng early birds. So, ang cut off ng early birds ay ano, yung dito sa akin. Hindi siya gumagalaw. Gumagalaw-galaw. Galaw naman. Yan ang i-cut off natin siya para mabigyan naman sila ng chance. Yung huling pagkatapos natin kumanta ba ng pagising sa umaga, ganyan siya. Para naman ay mabigyan sila ng chance. Kasi huling araw ngayon, so aalamin na naman natin kung sino ang mga early birds. O, ang mga early birds. Kasi nga, ang oras naman natin, hindi naman kasi ako consistent na ganitong oras. Pero alas 6 talaga o alas 7 talaga dapat, no, as early as I can. Pero hindi ko naman ma-control. Kaya yon, ang cut-off ng iyong early birds ay gawin mo sa pagkatapos ng ating unang pagpupuri sa Diyos, ang ating kanta. Hallelujah. So ito ang ating uniform ngayon. Jesus, restore my dried bones into life. So, si Panginoong Jesucristo ang nagpabuhay sa ating mga patay na mga buto. So, before tayo nakakilala kay Panginoong Jesucristo, ang ating mga kaluluwa, ang ating mga katawan, we are considered a living dead. No, living dead tayo
Kasi sa harap ng Diyos, patay tayo, patay because of our sin. Pero nung tayo ay kinatagpo ng ating Panginoong Hesukristo, tayo ay naging muling nabuhay, kaya restored our dried bones. So yung ating patay na mga katawan, patay na mga buto. Kasi yung mga buto, kung walang mga buto, kung patay na yung mga buto, kaya nga yung dugo na kapag ang isang tao ay may sakit, halimbawa leukemia, halimbawa ganyan, no? Ang the last na ano niyan, pag ang buto na ay pumasok na doon sa buto, yung cancer na yon, yung sakit na yon, yung sa bone marrow, doon na yun sa mga buto, no? Yung mandoon, yun na ang may sira, yun na talaga. Ay wala nang ano yun, wala nang kaligtasan yun, wala nang sabihin natin, doon na ka na, papunta ka na doon sa kamatayan dahil nga yung mga buto na. So, importante ang mga buto ng tao. So, yung ating bone marrow, doon. Kaya, restored my dried bones. So, ang tawag sa atin ay ang mga dried bones tayo nung hindi pa tayo sa presensya ng banal na espiritu. So, balit nung tayo ay kasama o isa sa mga kinatagpo ng ating Panginoong Jesucristo, ay muli tayong nabuhay sa kanyang presensya. Hallelujah! God is good. All the time, and all the time, God is good. Ayan. So, tingnan na natin ang inyong God is good. Hindi lang siya good, kundi He is great. So, nakakalimutan ko yun. God is great. Hallelujah. Ayan. So, dumating na naman. Mayroon na naman akong package. Mayroon naman akong package, mga Ka-Team Jesus. Every week ay nag-order ako mga $100, no? Sa aking mga uniform. Ito ang aking mga uniform, mga Ka-Team Jesus. Ang mga salita ng ating Panginoong Jesucristo. Ayan. So, Sharon, ano na nangyari dyan, Sharon? Ang update ng ating mga, mayroon, ayan, ang aking mga uniform. Ang update ng ating purple t-shirt sa John 3:16, mayroon ba dyan sa Shopee, Sharon? Ang aking mga uniform, mayroon akong bagong binigay ng Diyos, ayan. So, iba-iba to na mga Word of God, mga Ka-Team Jesus, na binigay ng Diyos sa akin. Dito, Sharon, ito ay $15 to, Sharon. $15 isa. So, asa na? Nakapag-order ka na ba, Sharon? Magkano siya? Ayan, Yan ang aking mga uniform. Hallelujah. Ang dami kong mga uniform. Ang dami. Binili ng Diyos. 10. Praise God sa kanyang kabutihan. So, ganun yun. Sabi niya, ito na suotin mo. Yes, Lord! Hallelujah. Puro tayo mga salita ng Diyos. Nang sa ganun, bigyan lang ng budget. At, sabi ni Sharon, sabi ni Sis Jeanette, ay malayo daw yung pabilhan ng t-shirt. May malapit na printing press. Pero yung pabilhan ng t-shirt ay malayo. So, paano yun? Isa lang bibilhin doon. Isa lang ang bibilhin. So, tingnan mo sa Shopee kung baka mayroon at yun na lang ang i-order natin at kung magkano. Kaysa kung magpadala ka, punta pa sila sa yung lugar na yun at malayo. Baka baka mas mahal pa yung magagastos natin kaysa sa ipadala na lang sa Shopee kung mura lang naman, kung ano ba yun yung kung mura lang ba or tamang-tama lang din ba, Sharon? Break even lang. So yun na lang ang gawin natin para mayroon silang uniform. Una nating ibigay ay ang John 3:16.
Ayan. Okay, so dito tayo. Tingnan mo siya ron. Ang anong ano. Kaya kasi kung mahirap kasi to pag itong mga t-shirt na ito ipadala ko sa inyo, mas mahal. Mas mahal pang shipping kaysa sa t-shirt mga Katim Jesus. So ang t-shirt nito ay $15 plus tax. So, itong 10 t-shirt na ito na in-order ko, ay umabot siya ng, with tax, $205. So, with tax siya, mahal ang tax ang tax ay nasa $40 yata ang tax niya. So, yan. Walang purple. Plain t-shirt lang pala yung sa ano. So, sige, pag-usapan na lang natin yan. Paano natin gawin yan? We'll ask the Holy Spirit. Okay. So, pending lang muna yung t-shirt natin na John 3:16. Pending lang yan muna, Sharon. Dahil, di pa natin alam kung anong gagawin dyan. Okay. So, dito tayo sa kahapon ay tinuruan tayo ng banal na espiritu tungkol sa paglilingkod na nakalulugod sa Diyos, di ba? Yung paglilingkod, kaya patuloy tayo na maglingkod sa ating Panginoong Jesucristo, magmahalan tayo sa isa't isa, huwag kalimutan na maging generous tayo, no? Tanggapin natin itong mga dayuhan na ito na hindi natin kilala, pero sila ay nagutom, di pa kainin nyo. Sila ay nauhaw, di pa inumin mo ng tubig. Ganun, no? So, yun ang dinidesire namin na the Lord willing, hinihintay muna namin ang conviction ng Holy Spirit, ang leading ng Holy Spirit, kung kailan tayo mag-umpisa doon sa House of Refuge, na kung saan maaring tayo ay mag-rent ng isang bahay, sa lugar na yan, para doon tayo maaring mag-gather sa fellowship, mag-gather sa Bible study, mag-gather sa ano pa mang mga gawain ng ministry, at doon din i-store yung mga provision ng Diyos, mga bigas, mga dilata, mga gamot na pwede nating maibigay sa mga nangangailangan. Pero hindi pa namin alam kung kailan niya umpisahan. Ang ipinakita ng Holy Spirit sa amin ay ang children's ministry, na umpisahan na natin ang Team Jesus Children's Ministry diyan sa Leyte at doon sa Bohol. May mga bata doon sa Bohol na nakita namin doon sa Bible study. So, 2 lugar ang potensyal na pwede nating mapag-umpisahan sa Sunday school or children's ministry. Sunday school, na kung saan maaari din natin silang bigyan ng snacks na 500 pesos lang siguro para sila ay mayroong mabiling tinapay at juice na maging snacks nila, no, mga Katim Jesus. At kagaya kay na Jeanette, ang puto ba yung Jeanette ay 20 pesos ba yun? 5? Anong tawag? Ang puto ba yun? Bibingka or ano ba yun? So kung 500 pesos ang ano nila, ang kanilang budget, marami na yun. Tama ba yung 500 pesos? Malaki yan or what? No, depende lang yan. So i-budget natin yan. Simple lang, yung tinapay lang, pandesal, bibingka, or what, tapos juice lang na titripak, ganun, para safe ang mga bata. So, magkano ang mga ganyan? Nang sa ganoon ay makapag-Sunday school tayo. So, pinakita sa amin ng banal na espiritu habang kami ay nakikinig sa ating mga live diyan sa Bible study, no, ng ating Panginoong Jesucristo, sa iba-ibang lugar, yung tungkol sa children's ministry. Ayan, sa children's ministry. So, pwede na nating umpisahan ang children's ministry
kung mayroong tatayo na mga kapatid natin dito, na mga Team Jesus members, kung mayroong tatayo na maging children's Sunday school teachers. Ayan. Si Tita Jolie, mga ka-Team Jesus, ay yan siya, teacher yan ng mga bata, kaya pwede nating yan ang kanyang gifting, at pwede nating hinga ng tulong si Tita Jolie upang sa ganoon ay magkaroon tayo ng training training natin kayo. Halimbawa, kung gusto ninyong maging teacher ng mga bata, magkaroon kayo ng training ni Tita Jolie. Maaring ang training niya ay online, kung paano magturo ng ganito, ganyan, ganon. Para sa ganoon ay maturuan kayo at makapag-umpisa tayo doon sa mga bata, sa Bohol at sa Leyte. At kung saan pa mang banda na maraming mga bata na mayroong Team Jesus member na tatayuan nila na okay kami, mag-Sunday school kami, yes, pwede kami, mag-take turn kayo sa inyong sa Sunday school, mas mabuti yon kasi nga, ang mga bata ay mahalaga yan sa harap ng Diyos. So, ang mga bata, kaya pwede natin gawin yan, no? Gamitin natin ang mga gifts na ibinigay ng ating Panginoong Jesucristo sa atin upang tayo ay makatulong sa pagpapalaganap ng mabuting balita, lalo na sa mga bata na sila ay habang bata pa ay matuto sila sa salita ng Diyos. Hallelujah. So ayun, no, mga ka-Team Jesus, pag-usapan natin yan dahil malapit nang matapos ang July. Pwede nating umpisahan na sa buwan ng Agosto ang children's ministry, kung saan pwede tayong pagdating ng every Sunday ay mayroon tayong Sunday school. Tapos pagdating ng December ay magkaroon tayo ng party para sa mga bata, na kung saan mayroon din silang mga gifts, mga regalo, no, God willing. Depende yan sa plano ng banal na Espiritu, sapagkat tayo ay sumusunod lamang sa anuman ang nais niyang gawin sa ministry. Okay? So, ipagdadasal natin yan, mga ka-Team Jesus. So, kahapon ay tinuruan tayo na maraming mga bagay na dapat nating sundin at iwasan natin ang mga ang pangangalunya at ang pagiging immoral natin. Iwasan natin ang mga yan. At pinaalala sa atin ng ating Panginoong Jesucristo ang tungkol sa Hebrew chapter 13 verse 6. Diba sabi dito? Kaya buong pagtitiwalang masasabi natin, ang Panginoon ang tumutulong sa akin, kaya hindi ako matatakot ano ang magagawa ng tao laban sa akin. So walang magagawa ang tao laban sa atin kapag si Panginoong Jesucristo ay ang ating Diyos na pinaglilingkuran. Hallelujah. Ayan. So, sabi ni Tita Jolie ay willing siya. So, siya ang ating magiging children's ministry overall chairman, servant leader, si Tita Jolie. Hallelujah. Ayan. Nandyan na si Tita Jolie, mga ka-Team Jesus, na willing na siyang tumanggap sa tungkulin na maging siya ang mag-monitor sa mga bata o sa mga teachers. Okay, so ganun yun, mga ka-Team Jesus. Ako ay nakaranas ako ng children's Bible study. Siguro 5 years old pa lang ako ay nakapag-umpisa na kami kasi nga sponsored child ako. So, mayroon kaming children's Bible study bawat linggo. Doon kami sa Ongyo, sa sa isang multi-purpose na lugar sa Ongyo. Marami kami. At doon, nagbabible study kami. Ang ingay ng mga bata, pero nakikinig talaga ako at nakikinig ako sa salita ng Diyos. Pagkatapos na makinig ay mayroon silang tinatawag na yung premyo. Magbibigay ng premyo. Mayroong mga question and answer sa mga nakikinig. Ang saya-saya namin noong mga panahon na yon na kami mga bata pa. At nakikinig talaga ako sa aming Bible teacher. Ganyan. Pagkatapos ay
mayroon ng answer, question and answer. At meron silang mga little things ba na mga ibinibigay sa mga bata. Oh. No? Ang saya-saya. So gusto kong mangyari din yan. Yun ang aking desire na mangyari din yan sa ministry ng ating Panginoong Jesucristo at magbigay tayo ng mga premyo. Okay, ang mga nakinig at sagot talaga ako, bawat linggo talaga yan. Hindi ako na absent at sasagot agad ako. Ang dami kong premyo dahil nakikinig ako at minimemorize ko yung mga sinasabi ng aming Bible teacher. 5 years old pa ako nung time na yon. Hallelujah. At gawin natin yan sa mga bata, mga ka-Team Jesus. At magkaroon tayo ng sponsored children. No? Mag-sponsored children na tayo. Hallelujah, God willing. So, siya na ang bahala dyan. So, dito tayo mga ka-Team Jesus sa huling bahagi ng Hebrew. Ang chapter 13, ang huling bahagi ng Hebrews. Chapter 13. Okay? So, dito tayo sa verse 10 to 24. Okay, asa na ang inyong mga Bible study, Bibles. Asa na mga Bibles ninyo at ating umpisahang basahin ang salita ng Diyos. Tayong mga mananampalataya, dito sa verse 10. Tayong mga mananampalataya ay may altar at walang karapatang makisalo rito ang mga pari ng mga Hudyo na naghahandog sa sambahan nila. Sapagkat ang dugo ng mga hayop na handog sa paglilinis ay dinadala ng punong pari sa pinakabanal na lugar. Pero ang katawan ng mga hayop ay sinusunog sa labas ng bayan. Ganyan din ang nangyari kay Jesus. Pinatay siya sa labas ng bayan para malinis niya ang mga tao sa mga kasalanan nila sa pamamagitan ng kanyang dugo. Kaya lumapit tayo kay Jesus sa labas ng bayan at makibahagi sa mga tiniis niyang kahihiyan, sapagkat wala tayong tunay na bayan sa mundong ito. Pero hinihintay natin ang bayan na paparating pa lang. Kaya patuloy tayong maghandog ng papuri sa Diyos sa pamamagitan ni Jesus. Ito'y ang mga handog na nagmumula sa mga labi natin at nagpahayag ng pagkilala natin sa Kanya. At huwag nating kalimutan ang paggawa ng mabuti at pagtulong sa iba. Dahil ang ganitong uri ng handog ay kalugod-lugod sa Diyos. Dito tayo sa 17. Sundin niyo ang namumuno sa inyo at magpasakop kayo sa kanila, dahil sila ang nangangalaga sa espiritual ninyong kalagayan. At alam nilang may pananagutan sila sa Diyos sa pangangalaga nila sa inyo. Kung susundin niyo sila, magiging masaya sila sa pagtupad ng tungkulin nila. Ngunit kung hindi, malulungkot sila at hindi ito makakatulong sa inyo. Ipinalangin nyo kami, ipanalangin nyo kami, yan ay nasa 18, ipinalangin nyo kami dahil sigurado kaming malinis ang mga konsensya namin. Sapagkat hinahangad naming mamuhay ng marangal sa lahat ng bagay, at lalo ninyong ipanalangin na makabalik ako sa inyo sa lalong madaling panahon. Idinadalangin ko rin kayo sa Diyos na siyang pinagmumulan ng kapayapaan. Siya ang bumuhay sa atin, sa ating Panginoong Hesus, na ating dakilang pastol, at dahil sa kanyang dugo, pinagtibay niya ang walang hanggang kasunduan. Naway ipagkaloob niya sa inyo ang lahat ng inyong kailangan para masunod ninyo ang kalooban niya. At sa pamamagitan ni Hesukristo,
Naway gawin niya sa atin ang kalugod-lugod sa kanyang paningin. Purihin natin siya magpakailanman. Amen. Huling habilin, dito tayo sa 22. Mga kapatid, nakikiusap ako sa inyo na pakinggan ninyong mabuti ang mga payo ko dahil maikli lang ang sulat na ito. Gusto ko ring na malaman nyo na pinalaya na sa bilangguan ang kapatid nating si Timoteo. At kung makarating agad siya rito, isasama ko siya pagpunta ko riyan. Ikumusta nyo kami sa mga namumuno sa inyo at sa lahat ng mga pinabanal ng Diyos. Kinukumusta kayo ng mga kapatid nating taga-Italia. Pagpalainawa kayo lahat ng Diyos. Oh, hallelujah. Thank you, Holy Spirit, sa iyong mga salita sa araw na ito. Gabayan mo kami upang maintindihan namin ang mensaheng nais mong iparating habang patuloy namin nilalakaran ang aming pananampalataya kay Panginoon Kristo. In Jesus' name, Amen. Okay, so pag-usapan natin mga katinjisas ang mensahe ng ating Panginoon Kristo dito sa chapter 13, verse 10 to 24. Tayong mga mananampalataya ay mayroong altar. So ano ang altar natin? Tandaan natin noong mga panahon nila ni Moses, nila ni Abraham, 'di ba? Mayroon silang altar na kung saan doon sila magsasamba, doon sila mag-aalay. 'Yon ang kanilang altar. Sabi diyan sa verse 10. No? Yon ang kanilang altar. Pero tayo, ngayon sa kasalukuyan, mga katinjisas, ang ating altar ay ang ating katawan. Ang ating altar ay ang ating puso. Ang ating altar, tayo, ang, diba, templo tayo, tandaan natin, our bodies are holy. Our bodies are holy. Tayo ang altar. Altar tayo ng ating Panginoong Hesukristo. So sa pamamagitan ng ating mga buhay ay mga katawan natin, kaya nga present your body holy in the Lord. So ang ating mga katawan, mga katimjisas, ang ating altar. So kailangan natin itong gawing malinis. Kaya nga nung tayo tumanggap kay Panginoong Jesucristo, tayo ay nagpabaptismo sa tubig nang sa ganoon ay maging malinis ang ating katawan sapagkat ito ngayon ang templo, ang itinuturing na templo ng banal na espiritu. So, bago tayo gumawa ng kasamaan sa katawan na ito, bago tayo gumawa ng immoralidad, minsan kasi ay nakakalimutan natin kung hindi natin pinag-aaralan ang salita ng Diyos, nakakalimutan natin na ang ating katawan ay hindi natin pagmamayari. Akala natin, katawan ko ito. Kagaya ng dito sa Amerika, maraming nagrarally. No, maraming nagrarally kasi halimbawa dito sa Texas ay ban dito sa Texas, hindi pinapayagan sa batas ng Texas, ng state of Texas, ang abortion. Christian state itong Texas eh. Kaya wala sa batas, hindi pinapayagan yung abortion dito sa Texas. So ang ginagawa ng iba na taga Texas, pag halimbawa nabuntis sila, unwanted, ayaw nila yung bata na yun, ganyan, mayroon silang whatever medical condition whatsoever, no? Ay pumupunta sila sa ibang state na kung saan open ang abortion. At nagrarally sila doon, nagrarally sila dito sa Texas, may mga local rallies yan na nagsasabing, this is my body.
I can do whatever I want. Ayan. This is my body. I can do whatever I want. Yun, nagrarally yung mga babae dito. Katawan ko to. Ako ang nakakaalam. Ako ang may alam kung anong gusto kong gawin sa katawan ko. O sabi doon sa rally. Nakalimutan ng tao kung tayo ay wala sa presensya ng banal na espiritu, kung hindi natin kilala si Panginoong Jesucristo sa katotohanan at sinabi lang natin, we confess that we are Christian, I'm a Christian, ganyan. Kakalimutan natin na we do not own our bodies. Maging ang ating buhay ay hindi natin pagmamayari. Maging ang ating katawan ay hindi natin pagmamayari. This body is made in the image and likeness of God. Wala tayong pagmamayari sa katawan na ito. Kaya nga, ito yung altar natin, oh. Ang mga pare, ang kanilang paghahandog ay sa pamamagitan ng dugo ng hayop. Subalit ang paghahandog na ginawa ni Panginoong Jesucristo ay ang kanyang mismong dugo. Kaya nga, we are sealed by the Holy Spirit kung tayo ay nagpabaptismo sa tubig at diniklara natin doon, okay, naniniwala ka ba kay Panginoong Jesucristo? Yes. Oh. Tinanggap mo ba siya bilang Diyos at tagapagligtas mo? Yes. Okay. Magpabaptismo ka ba sa tubig? Yes. I-submerge ka na sa tubig, pagkatapos niyan, ayan. Yan ang ating paniniwala kahit hindi natin nakikita. Ang dove na kagaya ng the Spirit of God went down like a dove na pumatong dito sa balikat ni Panginoong Jesucristo. Kahit hindi natin yan nakikita, ay pinaniniwalaan natin yan kagaya ng nangyari kay Panginoong Jesucristo nung nagsubmerge sa tubig, from the water nang umahon siya, ay nagbukas ang pinto ng langit at may narinig na, "Behold, this is my son whom I am pleased." So tayo ay naniniwala din na kung tayo ay nag-submerge sa water at pagkatapos na tayo bumangon, ay naniniwala tayo na sinabi din, nagbukas ang langit at sinabi ng Diyos Ama, "Behold, this is my daughter whom I am pleased. Behold, this is my son whom I am pleased." At ang banal na Espiritu ay bumababa sa atin at ito ang nagsilyo sa ating mga noo. Nagsilyo sa atin, we're sealed by the Holy Spirit and covered by the blood of Jesus. Hallelujah. So itong ating katawan ay altar na. Altar ito ng Diyos. Ito mismo ang ating handog sa Kanya. We cannot offer of anything na, halimbawa, may pera tayo, may sahod tayo, okay, paghahandog natin yan. That is not what we call our altar. Hindi yan yung altar na sinasabi sa Biblia. Ang ating altar ay tayo, itong katawan na ito, ang puso na ito ay dapat ang mananatili ay ang banal na espiritu at hindi ang mga masasamang espiritu. No? Tayo ang handog, tayo. We are the altar of offering, mga katim Jesus. Kaya ang sabi dito sa salita ng Diyos o dito sa lumapit tayo. O, dito tayo sa 13. Kaya, lumapit tayo kay Jesus sa labas ng bayan. Sa labas ng bayan. At makibahagi sa mga tiniis niyang kahihiyan. Kasi si Panginoong Jesucristo ay, doon man siya sa Golgotha. Out of the city na ang Golgotha. Lumabas na sila sa syudad. Makibahagi tayo sa pagtitiis ni Panginoong Jesucristo sapagkat ang lugar na ito, ang syudad na ito, this is not the city that we are called for. Hindi ito ang syudad.
Itong tinitirhan natin, yung tinitirhan ninyo, hindi yan yung syudad na sinasabi ni Panginoong Hesuscristo na kanyang inihanda. Ang city na inihanda niya ay nasa langit. Ayan. Heavenly city. Kaya nga, hindi natin pagmamayari ang mundo. Tayo ay nasa mundo. Subalit, wala tayo sa mundo. The world doesn't own us. Hindi tayo pagmamayari ng mundo. Lumapit tayo kay Panginoong Hesukristo. Ayan, basahin natin. Nasa 13. Lumapit tayo kay Panginoong Hesukristo. Tayo kay Jesus sa labas ng bayan at makibahagi sa mga tiniis niyang kahihiyan, sapagkat wala tayong tunay na bayan sa mundong ito. Pero hinihintay natin ang bayan na parating pa lang. Kaya patuloy tayong maghandog ng papuri sa Diyos sa pamamagitan ni Jesus. Ito'y ang mga handog na nagmumula sa mga labi natin. Labi ng pagpapahayag ng pagkilala natin sa Kanya. At huwag nating kalimutan ang paggawa ng mabuti. So, itong mga labi natin, mga ka-Team Jesus, ay mahalaga yan, mga ka-Team Jesus. Kaya ang mga bibig ay importante yan. Huwag nating kalimutan ang paggawa ng mabuti at pagtulong sa iba, dahil ang ganitong uri ng handog ay kalugod-lugod sa Diyos. Hallelujah. Thank you, Jesus. So, patuloy tayong magpuri kasi hinihintay nga natin ang ating tunay na residence, ang ating tunay, ang syudad na kung saan tayo, the city where we belong. Yan, no? Saan tayo nababagay, saan tayo nakikibahagi. Kaya, patuloy tayong sasamba sa ating Diyos kay Panginoong Jesucristo sa pamamagitan ng alin? Ng ating mga labi. Kaya, there is power in our declaration. There is power sa ating mga deklarasyon, mga ka-Team Jesus. Ang ating mga bibig ay gamitin natin upang makapagpupuri sa Diyos. Hindi natin ito gamitin upang manira ng kapwa, upang magchismis, upang lumabas sa mga bibig natin ang mga sakit na mga salita. Tandaan natin, alam nyo mga ka-Team Jesus, kahit na pinatawad ko na, halimbawa yung aming administrator sa kanyang ginawa sa akin na panlalait, no, yung paghahamak na, pero dahil salita ba, mabuti pang masaktan ka sa katawan mo, yan, no, mabugbog ka ng whatever sa katawan mo. Kasi yung bugbog na yon, it will be healed, di ba? Pero kapag ang bibig na natin ang nagsasalita at nakapaglabas ang bibig na ito ng mga masasamang salita, iyon ay paulit-ulit na naririnig ng taong yan kahit na pinatawad mo na. Yan ang struggle ko ngayon, mga ka-Team Jesus, sapagkat yun bang yung tinutokso ako ng demonyo. Dahil sa loob ng ilang taon na nasa company ako, no, nasa Joy Home Healthcare, wala akong oras na binibilang, mga ka-Team Jesus. Kahit gabi, kahit maaga pa, kahit weekend, kung kailangan na magbukas ng cancer, kailangan mag-schedule, kailangan tumawagan ang pasyente, walang bayad yan, but I did it for the Lord. Pero pagsasabihan ka na, yung nga, lumala, mas lalo ka pang lumala, mas lalo ka pang naging ganyan na parang iniisip ko na wala akong nagawang mabuti sa company, na kung saan I am the one working the dirty works doon sa loob ng company na yan. No? So yun ang ano sa akin ng demonyo. Father God, Lord, restore me and deliver me from this. Deliver me from this.
Dahil ang mga salita, mga ka-Team Jesus, ay very, very hurting kasi ang mga salita very hurting. Kaya kailangan tayo na mag-ingat sa mga salita na ating binibitiwan. So dapat itong mga salita na ito, ang ating mga labi, ay gagamitin natin para sa ganoon, no? Para sa ganoon ay makapagpupuri tayo sa Diyos at hindi tayo makapanakit ng ating kapwa. So yun yung tukso na sinasabi sa akin ng espiritu na go out from this place, go out from this place, go out kasi wala kang kwenta eh. After all those sacrifices na ginawa mo sa company, pagsasabihan ka na oo, mas lalo kang lumalala dito sa wala ka nang nagawang wala na akong nagawang mabuti sa company. Ganun ba? So, yung ko, Lord, yung mga ganyan, I already release forgiveness po sa taong ito, Panginoon. Reveal to me, anong plano mong gawin ko? Do you want me to go out from this company? Do you want me to resign from this company? Reveal it to me. Dahil ako'y naniniwala na kapag sinarado ng Diyos ang isang parte ng iyong buhay, magbubukas siya ng mas higit pa, magbubukas siya ng isa pang door na kung saan you are valued, you are recognized, na masaya ka, nabavalue ka, you are given importance sa iyong mga ginawa, sa inyong sakripisyo, sa iyong paghihirap. No? So ganun, I am now struggling. But I know na naniniwala ako na God makes a way. He knows what's best for me. Sapagkat nagsisilbi ako sa Kanya, alam ko ang Kanyang paraan. Na may paraan siya, ang akin lamang patuloy akong gumagawa. Nagpapatuloy ako sa pagtatrabaho at hinihintay ko ang Kanyang kalooban. Anong plano mo, Panginoong Jesucristo? I am here. I am here. Marami pa akong mga trabaho na pwede kong pasukan. Dahil bata pa ako, malakas ako, to God be the glory. Marami akong mga natutunan. I was being trained on many things. So marami akong pwedeng mapasukan kung kalooban ng Diyos yan. No? Sa loob ng 5 taon na kahit ano pa mang sitwasyon, kahit may bagyo, kahit may baka, ay nagtatrabaho pa rin ako. In fact, I don't need to work kasi I am a full-time obligasyon ng kampanya niya na sahuran niya ako kahit na walang trabaho. But I do work kahit na nagbagyo, kahit na walang kuryente. Sige, pumunta pa rin kami doon para makapagpapatuloy yung operation. Yun ba yung mga ganyan? At saka yung sasabihan ka na wala kang mas lumalala ka pa at dahil sa pride niya na siya daw ang administrator pero hindi naman niya ginagawa ang trabaho niya. No, yung sabi ko, Panginoon, I declare forgiveness. Kung kalooban mo na manatili ako dito sa company mo, company ng Joy, let me forget kung ano man ang sinabi niya sa akin. Let me forget because I already forgiven her. So, ganun yun. So, kailangan nating ideklara ang ating mga labi, mga ka-Team Jesus. Ay kailangan nating ideklara ang katotohanan, ideklara natin ang pagpupuri sa Diyos, ideklara natin kung ang demonyo ay paulit-ulit tayong sinasabihin ng ganyan, hindi tayo makapagpapatawad, ideklara natin na dineklara ko na pinatawad ko na ang taong ito sa pamamagitan ng kaawaan ng Diyos Ama. So, ganun ang gawin natin. Nang sa ganun, itong demonyo na patuloy na pinababalik sa atin yung mga masasamang salita na sinasabi ng, lalo na pag ako nagsasakripisyo ako, nahihirapan ako sa dami ng ginagawa ko. Anong sabi ng bago naming kasama sa opisina?
Sabi niya, ate, nakikita ko lang yung mga ginagawa mo dyan sa screen, yung pagtawag mo sa mga telepono. Nakikita ko lang, ko ano ba yan? Ay, nakakapagod naman, ang daming ginagawa. Nakikita lang daw niya yung aking ginagawa doon sa screen na magaganito na naman ako, magaganyan na naman ako, nakikita lang niya. Nalilito na nga siya sa dami ng mga ginagawa ko. See? But pagsasabihan ka na, oo, wala kang mabuting nagawa, mas lumalala ka pa. What? Pero yun ay diniklara ko na, it is already been forgiven, Lord. Ibaon mo na kung ito man ay iyong kalooban na manatili ako dito. Sa lugar na ito, ibaon mo ang mga salitang yan na hindi ko na yun maaalala. At ang makita ko sa taong ito, ang marinig ko sa taong ito ay ang iyong pagpapatawad. No? Pero, kung ito'y kalooban mo, napaalisin mo ako sa lugar na ito, let it happen. Ganon yun mga ka-Team Jesus. Because our lives, ang ating katawan ay hindi atin. Sumusunod tayo sa kalooban ng Diyos. We submit ourselves to Him. We surrender ourselves to Him. Kaya nga tumatawag tayo kay Panginoong Jesucristo. Dahil ang inalay na niya ang kanyang dugo sa atin. I am no longer on my own. I am yours, Lord. Lead me. Ganon yun. Lead me. Ang importante diyan ay ang puso natin ay magaan. Ang puso natin ay hindi natin iaalintana na nasasaktan tayo. Dahil alam niyo mga ka-Team Jesus, kapag tayo ay nasaktan, kung isinusuko natin ang lahat ng ito sa ating Panginoong Jesucristo, hindi tayo ang sinasaktan ng mga taong ito, subalit si Panginoong Jesucristo ang kanilang sinasaktan. At nakakatakot ang balik ng Diyos sa mga taong nananakit sa kanyang mga anak. Alam natin yun. Nakakatakot. Nakakatakot. Kaya isuko natin sa Diyos, Panginoon, andito po ako, ang buhay ko, ang isipan ko, ang puso ko. I love you with all of my heart, with all of my soul, with all of my strength. May buhay, ang buhay ko ay ito, ang buhay ko ay sa'yo. Idideklara natin ang kabutihan. Ang sabi dito, anong sabi dito? At huwag nating kalimutan ang paggawa. Yan ay nasa 16. Huwag nating kalimutan ang paggawa ng mabuti at pagtulong sa iba. Dahil ang ganitong uri ng handog ay kalugod-lugod sa Diyos. Ayan. Ang pagtulong. Ang paggawa ng mabuti at pagtulong sa kapwa ay kalugod-lugod sa harap ng Diyos. Hallelujah. No? No, hallelujah. So, ganun yun mga ka-Team Jesus. Gumawa tayo, overcome evil with good. Gumawa tayo ng mabuti kahit na itong mga taong ito ay nanakit sa atin. Yes po. Abita, kaya nga ako, maaga akong pupunta sa opisina, pero matagal akong uuwi. Bakit? Kasi hinihintay ko si Tito Brian na kung kailan siya available. Kaya matagal din akong umuwi. Maaga akong dumarating, matagal akong umuwi. Sino kayang empleyado ang gumagawa ng ganyan? Tapos pagsabihan ka na lumalala ka o wala ka na nagawang mabuti sa company, pagsasabihan ka ng ganyan? Yan ay deception ng demonyo, mga ka-Team Jesus. Kaya wag nating pakinggan yan. Ang pakinggan natin, ang gagawin natin, Panginoong Jesucristo, dinideklara ko na ang pagpapatawad mo sa taong ito. See? At gawin natin, huwag tayong makalimot gumawa ng mabuti at pagtulong sa iba. At ang paggawa natin ng mabuti
ay sa pamamagitan ng tahimik na paraan, mga ka-Team Jesus. Hindi natin kailangang ilagay dyan sa Facebook na ikaw ay tumulong ni sino-sino dyan, na ikaw ay tumulong ni ganito, ganyan. Ang pagtulong ay tahimik nating ginagawa yan nang sa ganoon ay malugod sa atin ang ating Panginoong Hesukristo. Maliban na lang sa mga ministry kagaya ngayon, halimbawa sabihin natin, ang Bible study ng ating ministry ng ating Panginoong Jesucristo, ayan, ay nagbabudget yan ang Diyos ng 1,000. Hindi yan galing sa amin, galing sa Diyos yan. Pero ang pagtulong, ang aming tinatawag na sacrificial offering, ay ang pagtulong natin, pagbabahagi ng mga pagpapala, no? Na hindi public. Itong mga ginagawa natin na nakapost sa Facebook, ang mga love gifts, hindi man yan pagtulong, yan ay bunga ng inyong pagtsatsaga na araw-araw kayong nakikinig sa salita ng Diyos. Kaya, binabalik ng Diyos sa inyo ang inyong mga love gift o ang inyong gasto sa inyong internet. Kaya, pag sa katapusan ng buwan ay binibigyan kayo ng love gift kung araw-araw kayong nagjo-join, para sa ganoon ay makompensate yung inyong gasto sa inyong internet. Yan ang ano niyan, ang konsuelo diyan ay pag araw-araw kayong nandito, wala kayong absent, so mayroong konsuelo na mayroong kayong perfect attendance na early bird. So yun. Pero ang pagtulong na personal, mga ka-Team Jesus, mainit ngayon, 99 degree tayo ngayon, mga ka-Team Jesus. So, ang pagtulong ng personal, mga ka-Team Jesus, ay tahimik nating ginagawa yun. Ang pagtulong, hindi natin binibroadcast sa Facebook, pinupost sa Facebook. Tahimik yan. At tanging ang Diyos ang nakakaalam, maliban na lamang kung sabi ng Diyos, sa pamamagitan niya, ibigay mo itong ganito at siya nang bahala. Yes, Lord. Ganyan. Ang kabutihang loob natin, no? Ang kabutihang loob natin sa isang kapatid, sa isang tao, sa kapitbahay natin, sa sino pa man na sabi ng Diyos, pinakita ng Diyos sa iyo, ganyan-ganyan, ang kabutihan na yan ay hindi natin kailangang ipakita sa Facebook. Ang kabutihan na yan. Tahimik nating ginagawa yan. Maliban na lang, kung sinabi ng banal na Espiritu, i-post mo yan dahil ito ay paalala sa kabutihan ng Diyos sa buhay ng taong ito sa pamamagitan mo. Ganun yun. Pero kung hindi natin yan pinopost, yung mga bagay na yan, upang kaawaan ang isang kapatid, ang isang tao, at magiging poverty, pornography ang mangyayari. Yan ang nangyari sa ibang mga vloggers na kung saan sinasamantala nila ang kahirapan ng isang tao, binibidyohan pati na ang kanilang mga mukha, ang kanilang mga itsura upang ilagay sa Facebook, ilagay sa social media, sa YouTube, saan pa man, upang kaawaan ng tao. Kaawawa naman ang mga taong ito. O sige, magpadala ako ng ganito, magpadala ako ng ganyan, kawawa naman. At magkakaroon sila ng million views, mga ganitong views. No. That is what we call poverty pornography. Hindi yan ang tunay na charity. Kasi, pinupost mo pa dyan ang mga mukha ng mga batang yan, ang mga mukha ng mga babaeng, lalaking yan, or what, sinong pamilya yan. Mahirap na nga sila eh! Wala na nga silang dignidad. Dahil nga mahirap sila, kinunan ang dignidad na lang nila ay ang kanilang pagkatao, kinuha mo pa. Para ikaw ay magkaroon ng maraming views, para ikaw ay magkaroon ng ganito, supporters, subscribers, at iba pa. Hindi mo man lang binablat ang mga mukha nila para mabigyan naman sila ng respeto. At sasabihin niya mga vlogger na yan na tinutulungan nila ang mga kapwa nila. No! They are not helping
these people, they are helping themselves para sila ay sumikat, para sila ay makilala, para maraming mag-subscribe sa kanila, manood sa kanila. Pinagkikitaan nila ang kahirapan ng isang pamilya na yan, ng mga batang yan, ng mga taong yan. Hindi yan ang gusto ng Diyos. Kaya nga tayo, di ba, naalala ninyo yung tayo ay mayroong love offering, yung inyong mga love gift sa month of December ba yun? Kailan yun? Ay binigay ninyo yung mga groceries na yun dahil may pinili ang Diyos sa inyo na siya ang pagbibigyan mo ng iyong love gift. No? 2,500 ba yun? O, 1,000, magkano yun? Tinago natin ang mga mukha. Boses lamang ang ating pinaririnig, pero ang mga mukha ay tinakpan natin to respect them. Oh, ang pagtulong, ang paggawa ng mabuti at pagtulong sa iba. Dahil ito ay kalugod-lugod sa harap ng Diyos. Kaya tayo ay tumulong tayo. Tumulong tayo ng tahimik. Tumulong tayo na walang nakakaalam, na hindi magiging sa social media. Nag-post tayo ng ating mga pinagsasalamatan, ng ating nagbahagi kayo diyan, nagbahagi kayo ng inyong special offering, no? Sacrificial offering. Pero ang recipient natin doon, tinago natin yun, tinakpan natin ang mga mukha to respect them. To respect them. Yun ang kanilang privacy eh. Yun na nga ang sitwasyon nila sa buhay. Naghihirap na nga sila, ganito na nga lang sila, aabusuhin mo pa? Na nagtumutulong ka, na ganito-ganito ka. Nakapost na sila sa buong mundo. Pinagkakwartahan mo ang mga taong yan. Hindi yun ang kalooban ng Diyos. Tutulong tayo ng tahimik. Kung kinukunan man natin ng video yan, kung kinukunan man natin ng picture yan, yan ay for evidences yan. Na ito si ganito, may ang Diyos sa ministry niya ng comfort, ng healing, and comfort, healing, and ano ba yung sinabi ng Diyos diyan sa house of refuge, para mayroon tayong ebidensya na ginagawa natin ito para sa kapurihan ng Diyos. Pero we never mention the name, we never let that face of that person na makita sa publiko. Na we are doing this for the Lord. Kung sino man ang gustong mag-share ng kanilang mga halimbawa dito, yan, itong pinagagawa natin doon sa Pilipinas, ayan, may Bible study tayo weekly, ayan, may children's ministry, Sunday school, yan, may ang Diyos, ang ministry ng Diyos ay nagsusuporta ng mga ganito, ng mga ganyan, ganun yun. Pero hindi para laitin, hindi para siraan, o hindi para anuhin yung mga nandoon. Para mayroon tayong ebidensya na ginagawa natin ito at hindi nasayang yung pera ng Diyos na ganito, mayroon tayong accountability niyan sa Diyos. Ano ang sumunod dito? Tingnan natin, itong panghuling dito sa 17, sundin nyo ang mga namumuno sa inyo at magpasakop kayo sa kanila dahil sila ang nangangalaga sa espiritual ninyong kalagayan at alam nilang may pananagutan sila. No? Pananagutan sila sa Diyos sa pangangalaga nila sa inyo. Kung susundin nyo sila, magiging masaya sila sa pagtupad ng tungkulin nila. Ngunit kung hindi, malulungkot sila at hindi ito makakatulong sa inyo. So, kung sino ang ating otoridad, halimbawa dito sa Team Jesus, kami ang ginagamit ng ating Panginoong Kristo, si Tito Brian, si Tita Vitz, upang mamuno, mangalaga, maging servant leaders ng kanyang ministry. Sa makatuwid, tayo, sundin natin kung ano ang sinasabi ng banal na espiritu kina Tito Brian at Tita Vitz, yun ang aming nire-relay din sa inyo na ito ang gagawin natin na mga ka-Team Jesus, ganito ang dictation ng Holy Spirit sa atin, ganyan.
Kasi kami, mga ka-Team Jesus, may pananagutan kami sa harap ng Diyos. Dahil tinanggap namin ang responsibilidad na yan, natanggapin namin na gawin ang ministry ng ating Panginoong Jesucristo. We are responsible sa anuman ang mangyayari sa ministry. Responsable kami niyan. Nasa amin ang pagpapataw ng Diyos. Anong ginawa nyo sa ministry? Anong ginawa nyo sa ministry sa ministry ko? Kasi ang ministry, ang Team Jesus, ay hindi akin yan, hindi amin yan, hindi atin yan. Pagmamay-ari ng Diyos yan. At kami ay sumusunod lamang sa conviction ng Holy Spirit kung ano ang gagawin. Nire-reveal niya. Tingnan nyo, ano nangyari? Sa Bible study, 2 months na tayo, to God be the glory. Mag-Bible study kayo, sabi ng Diyos, sa John, mag-umpisa, mag-Bible study, magbigay ka kayo ng ganyan. Di ba? Ang saya-saya namin dito na nakikita namin kayo. Oh God, salamat po, Lord. You are so great. You are so good, Panginoong Diyos. Salamat po sa mga buhay ng mga kapatid. Tumatayo sila, nandiyan sila. Naririnig namin ang inyong mga testimonies. Naririnig namin ang inyong pagtayo sa inyong pananampalataya kay Panginoong Jesucristo na hindi kayo nahiya. Doon kami nagagalak na kahit ano pa mang mga pagsubok sa buhay ang aming nahaharap sa kasalukuyan, mga ka-Team Jesus, si Tito Bryant, mayroon siya, binigyan siya ng pain, ng demonyo, ng ganito, may nangyari pa dito, ang sasakyan, ang mga ganyan, but patuloy pa rin naming sinusunod ang kalooban ng banal na Espiritu. Yes, Lord, ano po ang iyong kalooban? Bakit? Kami na tumanggap ng katungkulan na yan, mayroon kaming pananagutan, alam nila. Kami ang nangangalaga sa Team Jesus, nangangalaga sa ating espiritual na buhay na kaluluwa. Alam nila, may pananagutan sila sa Diyos sa pangangalaga nila sa inyo. May pananagutan kami sa Diyos, mga ka-Team Jesus, sa pangangalaga namin sa inyo bilang kabahagi ng body of Christ. Hindi kami gumagalaw sa sarili naming kagustuhan, na gusto namin ganito, no. Sinusunod namin ang kalooban ng banal na Espiritu. Nang sinabi ng Holy Spirit, Mayo, di ba, sa April-May, mag-Bible study na tayo. Ang sabi ng Holy Spirit, umpisahan na natin ang Bible study by group, by chapter. Okay, magbuo na tayo ng chapter ganito, chapter ganyan, at pipili tayo ng mga chapter servant leaders, ganyan. Yes, Holy Spirit. Yan ay revelation ng Holy Spirit. At to God be the glory, nakatapos na tayo sa 2 buwan, June and July. Hallelujah. No? Nakatapos na tayo. Thank you, Jesus. At ang sabi ng Holy Spirit, okay, i-build up na ninyo ang house of refuge, shelter and healing. Sige, hintayin natin. Basta i-announce na ninyo na yan ay mangyayari in the future. Kaya ginawa ko na ito, ganito, ganyan, mga ka-Team Jesus. Sino kaya ang tatayo sa kanilang pananampalataya kay Panginoong Jesucristo upang tayuan? Di ba? So pinagdadasal natin yan, ang kanyang tamang panahon kung paano, kailan mag-uumpisa. At tapos, anong sabi ng Holy Spirit? Noong nakaraang June, by the month of July, mag-umpisa na tayong mag-share ng ating mga testimonies. See? Hallelujah! Praise the Lord! Nakaraos tayo. Ang huling bahagi ay si Sis Leah. Siya ang huling bahagi ng ating Team Jesus members daily short testimonies. Naraos natin yun. To God be the glory. Hallelujah. At magpapatuloy tayo. Kaya sabi ng Holy Spirit, sabi ko sa kanya, Holy Spirit, ano naman po ang gusto ninyong mangyari sa month of August sa aming sharing of testimonies? Sabi niya, umpisahan ninyo, ikaw o kaya si Tito Brian, kayo dapat ang mag-umpisa sa bawat buwan at kayo rin ang tatapos sa bawat buwan. Okay po. Ilagay ninyo dyan yung mga Team Jesus members, ganyan,
At kung sino pa man ang gusto, ayan, yan, yung mga kasama natin dito, ayan, no, na kahit hindi pa sila Team Jesus members, ay nandito na sila. Ilagay mo dyan, sila Jonalyn, si Marina, si Rolando, sino pa man nandiyan, ilagay mo. Okay po. Kaya yun ang sinunod ko, sa bawat Lunes, kayo, si Tito Bryant or ikaw ang mag-umpisa sa inyong testimony. Okay po, oh. Kaya ginawa ko yon, sinunod ko yon, mga ka-Team Jesus. To God be the glory. Ngayon, ano na naman ang nireveal ng Holy Spirit? Mag-umpisa na kayo sa children's ministry. Hamonin ninyo itong mga kapatid kung sino ang gustong tumayo at turuan ang mga bata sa bawat linggo. Hallelujah. Yes, Lord. O, paano yon, Lord? Sabi ko, paano yon, Lord? Sino naman ang magmamanage niyan? Sino naman ang magiging overall? Ayan, si Tita Julie, ang maging overall niyan. Hallelujah. Mag-retire na yan si Tita Jolie. Malapit na yung mag-retire si Tita Jolie. O, di siya ang bigyan natin ng love gift para sa pagmamanage sa children's ministry. At ako na lang ang magsasabi, Tita Jolie, kumusta man ang ating children's ministry? Meron akong napupuna dito sa isang kapatid na ito, Tita Jolie, na nagtuturo, ganito, ganyan. Okay. So, pag-usapan natin yan, o ganyan. So, gagawa ulit ako ng panibagong group para sa mga children's ministry teachers. Ay, hallelujah. O see, unti-unting nire-reveal ng Holy Spirit ang gusto niyang gawin sa ministry ng Diyos. Hindi tayo ang nagmamayari. Kaya ang aming hiling sa inyo, para maging maayos ang lahat, matiwasay ang lahat, mga ka-Team Jesus, no? Ay, tulungan ninyo kami. Erespeto ninyo kami. Kung mayroon kayong gustong gawin para sa ministry, kausapin ninyo kami. Tita Bits, mayroon pong nireveal sa akin ang Holy Spirit na ganito, ganyan. Okay, sis. Ipagdasal natin yan. Okay, Brad. Ipagdasal natin yan. Kasi, we do not monopolize. Hindi natin monopolize ang desisyon. It is the Lord who decide. Na maaring kayo ang binigyan ng Diyos ng idea dyan. Hindi ibig sabihin na, no, bakit ikaw? Ikaw ba ang leader? Hindi yun. Hindi ganun yun. We belong to one body of Christ. Everyone is welcome to suggest. Pero hindi ibig sabihin na kung anong gusto mong mangyari, yun ang gagawin namin. No. Sapagkat, sumusunod kami sa kanyang kalooban. Sumusunod lang kami. So kung mayroon kayong mga suggestion na reveal ng Holy Spirit sa inyo, you inform us. Pero wag niyo munang gawin yun. Kasi kung ang gagawin ninyo yun, and you belong to the body of Christ, you belong to Team Jesus, at ginagawa mo yan, maaring makakaapekto yan sa kabuuan ng ministry ng Diyos. So, kailangan na masynchronize tayong lahat. Na lang magkaisa tayo. Hindi, bakit si ganito gumawa ng ganyan? Team Jesus member naman yan. Bakit si ganyan? Iba naman ang ginawa niya. Team Jesus member naman yan. So, wala tayong pagkakaisa. Wala tayong unity. No? So, kung mayroong mga nire-reveal ang Holy Spirit sa inyo na maganda itong ganitong suggestion, i-message nyo sa akin. Tita Vits, may nire-reveal po sa akin ang Holy Spirit sa ganitong gawain. May suggestion po, wisdom niya, kung pwede ay ganito. Hindi natin alam, yes, maganda ang idea na yan, ipagdasal natin yan. At kung ito ay kalooban ng Diyos, why not? Sundin natin. Ganon yun eh. Pero wag ninyong agad gawin yan sa inyo, sa sarili ninyo, na you are bringing the badge of Team Jesus. You are bringing the badge of Team Jesus. Huwag niyo munang gawin yan. Dapat ipaalam niyo sa amin kasi nga, responsibilidad namin ang ministry. Naintindihan ninyo yun? May responsibilidad kami. Kami ang itinalaga ng Diyos as servant leaders. So, irespeto ninyo kami
Pero hindi nangangahulugan na kung ano man ang aming desisyon, yun ang masusunod. No, we are asking the Holy Spirit. And everyone is free to suggest, ito po ang nireveal ng Holy Spirit sa akin. Okay, wow, magandang idea yan. Sige, ipagdasal natin yan at i-present natin yan sa katawan ng Diyos, sa body of Christ. Ano kaya ang suggestion nyo? Okay lang ba to? Anong pwede kaya okay ba ito? Maganda bang suggestion ito? Ganito, ganyan. Ganon ang gawin natin. I-present natin yan. At pagdidesisyon na natin kung anong kalooban ng Holy Spirit, majority nagsasabi na magaganyan, ang leading ng Holy Spirit ay ganito. Okay, let's do that. Ganon ang gawin natin, mga katinjisas. Okay? Dahil kami malaki ang aming pananagutan sa harap ng Diyos. Dahil tinanggap namin, hindi ito madali. Ang ministry ng Diyos hindi madali. Lalo na pagdating sa mga pinansyal, na ganito, ganyan, hindi madali, mga katinjisas. Subalit, nandito kami, Lord, where we are. Ano man ang kalooban mo sa aming mga buhay, do it for the glory of God. Do it, Lord, for the glory of God. Ganun. Mga katinjisas. Ingatan natin ang badge ng ministry. Ingatan natin ang ating mga profile na nakalagay doon ang Team Jesus. Sapagkat dala-dala natin ang ministry ng ating Panginoong Kristo. May pananagutan tayo, bawat isa. May pananagutan tayo dahil tinanggap natin, yes, I want to be a member of Team Jesus. Nakapasa ka na doon sa 3 buwan na ganito. I want to be a member. Tinanggap ko. Mayroon tayong pananagutan. Mayroon tayong obligasyon. To God be the glory. Kaya pangalagaan natin yun, mga katinjisas. Hallelujah. Holy Spirit. Oh, Holy Spirit, maraming salamat po sa iyong kabutihan. Salamat po sa iyong revelation, Holy Spirit. To you be all the glory and honor, Father God. Thank you. Thank you dahil ikaw ay nangusap na naman sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu. Salamat po. Salamat po sa iyong pagpapaalala sa amin na kami ang mga altar, ang aming mga buhay, ang aming handog sa iyo, Diyos Ama, sa pamamagitan ng dugo ni Panginoong Kristo. We are no longer on our own. We are yours. Kaya sinusuko namin sa inyo ang lahat. Tinataas namin ang aming mga kamay bilang pagsuko na ang aming mga buhay ay hindi pagmamay-ari namin, kundi pagmamay-ari mo. Ano man ang iyong kalooban para sa aming mga buhay, Panginoon, here we are, Lord. Send us. Gamitin mo ang aming mga katawan, gamitin mo ang aming mga bibig upang magpuri sa iyo. Gamitin mo ang aming mga buhay upang maipakita namin ang iyong kabutihan sa mga taong ito na nangangailangan ng tulong mo. Bigyan mo kami ng mga pusong puno ng pagpapakumbaba, puno ng kagalakan, puno ng pagtulong sa kapwa, kabutihang loob, at yung pusong mapagbigay na hindi umaasam ng anumang kapalit. Kundi upang ikaw ay maging malugod ka sa mga buhay namin, that you will be pleased with our lives, Panginoon Jesus. Ikaw ang aming kalakasan sa aming mga limitasyon, sa aming mga kahinaan. Ikaw ang aming kalakasan. Subalit dahil ikaw ang Diyos na walang limitasyon, you are an unlimited God. You are the same yesterday, today, and forever. Oh, hallelujah! Awesome God. Salamat po. Salamat. Lord, isilyo mo po ang iyong mga salita na hindi namin ito makakalimutan. Kundi ito po ay magagamit namin para magamit namin ang aming mga buhay para sa iyo. Para sa iyo lamang at walang iba. Hallelujah.
Thank you po. We love you. We love you, Father God. We love you, Lord Jesus. We love you, Holy Spirit. Salamat po sa araw-araw na iyong presensya sa aming mga buhay. Oh, God, you are awesome, great, and mighty. Thank you po. Thank you. Ano man po ang kahilingan ng bawat isang nandito, healing, Panginoong Diyos, patuloy namin tinataas ang complete healing kay Tito Brian, kay Tita Lynn, sino pa man, kay Tita Jane, Panginoon, at sino pa man po nangangailangan ng healing, maging sa anak ni Sis Leah, Lord, we're claiming healing, Father, in the name of Jesus and by the blood of Jesus, for nothing is impossible with you. And we're also claiming healing, Panginoon, spiritual healing, Lord, sa aming bansang Pilipinas, Panginoong Diyos. Sinataas namin ang aming bansang Pilipinas, Lord. Dinideklara namin na Jesus Christ is Lord over the Philippines. Sinataas namin sa inyo ang aming Pangulong Marcos, ang Vice Presidente Sara Duterte, ang mga senador, ang mga congressman, ang mga mayor, at ang mga barangay kapitan, mga konsihal, at ano paman, sino paman, Lord. Panginoon, ikaw ang gagabay sa kanila. Dinideklara namin ang iyong karunungan, dinideklara namin ang iyong katotohanan, Panginoong Diyos, na ito ang maging gabay ng mga namumuno ng aming bansang Pilipinas, maging sa bansang Amerika at sa buong sanlibutan. Oh, hallelujah! Jesus Christ is Lord over the Philippines, over America, over the world. Oh, hallelujah! Jesus reigns all over the world. Thank you, Father God. Salamat po. Lahat ng ito, salamat at matagumpay ang iyong Bible study. Lahat ng ito ay aming pinasasalamatan. At lahat ng papuri at parangal ay binabalik namin sa Diyos Ama, sa pangalan ni Jesucristo at ng banal na Espiritu. Hallelujah! Amen! Woo! God is good all the time. And all the time, God is good. Kaya ayan mga ka-Team Jesus, huwag nating kalimutan na tayo ay hindi nasa sarili natin, kundi tayo ay nasa pangangalaga ng banal na Espiritu. So, simula ngayong August 1, mga ka-Team Jesus, bukas ay mag-umpisa ang ating prayer and fasting. So, mag-prayer and fasting na naman tayo, mga ka-Team Jesus. I-assign ko na naman ang prayer and fasting. Kung sino ang gustong mag-prayer and fasting sa mga araw na yan, you are given the freedom to choose your schedule. Kung sino, okay? At kung sino-sino ang gustong mag-join dito sa atin, i-message ninyo, mga Team Jesus chapter leaders, servant leaders. Alam ninyo kung sino-sino ang mga nandito sa atin ngayon, no, sa ating mga live. Kung gusto nilang mag-join sa ating prayer and fasting, ay alamin ninyo, itanong ninyo sa kanila para sa ganoon ay ilagay ninyo sila doon sa ating schedule sa buwan ng August. Bawat isa ay mayroong prayer and fasting. So, kailangan i-fill up po na natin lahat yan para sa ganoon ay yung mga Team Jesus members, i-fill up nyo muna, at yung mga hindi pa Team Jesus members, kung gusto ninyong mag-join sa ating prayer and fasting, i-message ninyo itong kung saan kayo kung saan kayo napapahagi, na bilong na chapter, doon kayo, i-message kayo ng ating Team Jesus servant leaders para ma-follow up kayo. Hallelujah. So God is great all the time, and all the time God is great. So Sharon, yung sino-sino sa ating Team Jesus members ang hindi pa napadalhan ng t-shirt dahil hindi man sila kasama nung sa ating July testimony. So, isama natin yan sila sa budget siya ngayong weekend. Hopefully, ngayong weekend ay maipadala natin yung mga love gifts sa buwan ng July. At makuha na natin yung kabuuan ng ating mga love gift, no? So, the Lord willing. Oh, hallelujah. So, hanggang sa muli, Jesus loves us. So, sino ba Sharon? Sino Sharon ang mayroong mga love gift ng spiritual birthday, Sharon, ngayong month of July? Mayroon bang nag-spiritual birthday sa month of July, Sharon, na
bibigyan natin ng love gift? Mayroon din bang yung Team Jesus members na couple na nagkaroon sila ng celebration ng kanilang wedding? Yung Team Jesus couples na nag-celebrate ng kanilang wedding. So, isama natin yung Team Jesus couples na kahit hindi sila ipinakasal sa pamamagitan ng ministry ng Diyos, pero magkasama sila dito, kasama sila ba? So, ang kanyang husband, ang kanyang wife, ay magkasama dito sa ating Bible study, active sila sa ministry, ay bigyan din natin sila ng wedding gift, wedding anniversary gift. Okay, kung nag-anniversary sila sa month of July at active silang pareho, yung husband and wife, ay mayroon silang love gift na ating ibibigay sa kanilang wedding anniversary. Hallelujah! Praise the Lord! Maliban doon, kung sila ay pinakasal sa pamamagitan ng ministry, mas malaki ang kanilang wedding anniversary love gift. Mayroon silang 2,500. Wahay! Congratulations, mga ka-Team Jesus. Wala pang Team Jesus couple. So, mayroon tayong mga birthday love gifts pala. Si Sis Lisa, si Sis Abigail, si Sis Lisa, si Sis Abigail, at saka si Brother Sandy. Sila ay makakatanggap ng 1,500 pesos love gift ng kanilang spiritual birthday. Congratulations sa inyong lahat, sa iyong tatlo, dahil nakaraos kayo sa taong 2025 sa inyong birthday, spiritual birthday, at nandito pa rin kayo, aktibo pa rin kayo sa ministry ng ating Panginoong Hesukristo. To God be the glory. At si Brother Rolando at si Sis Marina, ang kanilang wedding ay bukas! Uy! Hallelujah! O kayo ngayon, mga ka-Team Jesus, kung sino ang gustong magbigay ng wedding gift kina Brother Rolando at Sister Marina, ay magpadala na kayo. Ibigay nyo kay Sharon ang wedding gift ninyo kina Brother Rolando at Sister Marina. Ibigay nyo kung mayroon kayong mga GCash dyan na magbigay kayo ng love gift sa kanila, mga ka-Team Jesus. Ang Team Jesus Ministry ay magbibigay sa kanila ng 3,000 love gift. Yay! 3,000. So, si Tito Brian 1,500 sa kanya, 1,500 sa akin. So, yon ang ating love gift para sa ikakasal bukas. Hallelujah! So, paano yun, Sharon? July 20 ang wedding anniversary namin. Wow! Wedding anniversary pala nila ni Tita Lynn. Last July 20. Tita Lynn, asa na si Nong Agustin? Ipasama mo siya dito para mabigyan kayo ng wedding anniversary love gift. Hallelujah. So, pahiramin mo muna kami, Sharon, ng 3,000, Sharon, para maipadala natin, ma-GCash mo yan dyan kina Brother Rolando at Sister Marina, Sharon. Diba, mayroon man tayong pera dyan, Sharon, sa 100 anong tawag nun? Yung 100 na ating tinatawag nating monthly offering natin, monthly contribution natin. Diba, mayroon tayong pera dyan? May pera ang Diyos sa ministry. Ipahiram mo sa amin yan, Sharon, ang 3,000. Ibigay natin yan dyan sa kanila para mayroon sila dyan na magasto ng bumili ba sila dyan ng pagkain para sa kanilang wedding. O, di mayroon na silang pambili. Ibigay mo na yan ngayon, Sharon. Ipadala mo yan, Sharon, the Lord willing. Para itong sila Sis Jeanette, sila Brother Eric, sila Brother Sandy, sila Sis Lisa, sino pa man diyang mga kapatid niya diyang magkasama diyan sa lugar sa Leyte, ay magtulong-tulong sila at magkaroon sila mayroon silang makain ba, ma-fellowship nila ba, habang pagkatapos ng kanilang kasal, ay mayroon silang ma-fellowship, bibili sila ng yung emergency fund, Sharon, ipahiram mo yan sa kanila, ang 3,000, at
babayaran natin yan, Sharon, babayaran yan pagdating ng ending, yung ngayon ba kung ano ang budget para maisa namin na pagpapadala. Hallelujah, to God be the glory. So, ayan. O, punta sila Brother Sunday. O, di magtulong-tulungan ninyo sila doon, Brother Sunday, para magkaroon ng handaan sa kanilang darating na kasal. Praise God! So, kayo naman dyan, kung gusto ninyo na tumulong o magbigay ng love gift sa ating mga kapatid na ikakasal bukas, ay mag-send kayo. Magpadala kayo, mga ka-Team Jesus. Hallelujah. To God be the glory. Thank you, Lord. So, maraming mga bilyones na mga anghel na naman ang matutuwa, the Lord willing, sapagkat mayroong pamilya na ipagpapalain ng ating Panginoong Jesucristo sapagkat sila ay naniwala kay Kristo, nagpabaptismo sila sa tubig, ginawa nilang banal ang kanilang mga sarili hanggang sa sila ay ikasal. Oh, hallelujah. Ayan, restoration na yan, mga ka-Team Jesus. Dahil bukas ay tagumpay tayo, to God be the glory, because our God is victorious. At magiging maayos na ang buhay, ang pamumuhay nila ni Brother Rolando at Sister Marina at ang kanilang mga anak dahil maiayos na sila. They are restored ang kanilang mga relasyon sa ating Panginoong Jesucristo. Oh, hallelujah, to God be the glory and honor. Kakaimuha kayo ng video dyan. At kayo mga ikinasal, dapat ay bigyan ninyo ako ng video para sa ganoon ay mailagay natin yan dyan sa clip. Kasi yun ang ating ginagawa natin yun eh. So, yung mga ikinasal sa pamamagitan ng Team Jesus, bigyan ninyo ako ng video, mga ka-Team Jesus. Pictures ninyo. Diba, Sharon, parang pinagawa ko man yan sa iyo, Sharon, pero nakalimutan ko na rin. Parang ginawa na yan ni Sharon eh. Gumawa siya dahil magaling yan si Sharon gumawa ng mga, ano ba yung mga video-video na yan, Sharon? Kailangan natin yun kasi ebidensya natin yun na ito ang ginagawa sa Team Jesus Ministry. No? Kailangan ma-account natin ang lahat ng yan. Ay! Masaya kami! God, thank you po! Holy Spirit, sa conviction of the heart. I love you, Holy Spirit. Hanggang sa muli, Jesus loves us. Kami ay tuwang-tuwa, mga ka-Team Jesus, na sumunod kayo sa kalooban ng ating Panginoong Jesucristo at ayusin ninyo ang inyong mga buhay na hindi na kayo magkasala sa harap ng Diyos. To God be the glory and honor. Kaya, pagpalain ninyo sila Brother Rolando at Sister Marina, mga ka-Team Jesus, padalhan ninyo sila ng mga love gift at sa pamamagitan kay Sharon o nag-send kayo kay Sharon, mag-send kayo kay Sharon ng inyong mga love gift para sa kanilang wedding gift, no? At ilagay natin yan diyan ilagay natin yan diyan sa Facebook ang kanilang gift natin yan sa kanila. Hallelujah. Glory to God. Hanggang sa muli. Jesus loves us. Bye-bye.